Hello everyone! So this is Edmond Mindaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop, PC troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa akin channel. At sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to use SPLater on a Shopee app. Activated na ba yung SPLater mo? May SPLater credit ka na ba? Gusto mong mag-shopping or may gusto kang bilhin dito sa Shopee pero wala kang pambayad cash on delivery, huwag kang mag-alala dahil pwede mong gamitin ang SPLater features dito lang sa Shopee. So ito yung maganda dito sa Shopee na pwede natin o pwede tayong mag-check out, mamili dito na hindi agad natin binabayaran, babayaran natin ito later on. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano maggamitin ang SPLater dito, then ang video ito ay makakatulong sa iyo as Sir Guide. Kaya wag na natin patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang i-open dito yung Shopee app and then click mo lang. So dito lang sa ating Shopee homepage and then select ka lang dito kung ano yung items na gusto mong bilhin dito. So pwede kang mag-scroll down, pili ka lang dito ng items or dito naman sa taas, dito sa searching, pwede kang mag-search dito kung anong item nang gusto mo. Alright, so select lang tayo dito. So for example, ito yung item na gusto nating bilhin. Ayan. So select mo lang and then kailangan mo lang i-add to cart. Kapag na-add to cart mo na siya, and then kailangan mo lang mag-back. So, dito lang sa top right corner. And then, kailangan mo lang i-select dito yung basket. Ayan. So, madadirect na tayo dito sa ating shopping cart. So, dito sa ating shopping carts, so dito mo makikita lahat yung na-add to cart mo na items. So, select ka lang dito kung ano yung items na gusto mong i-check out. Alright? So, for example, ito yung item na gusto nating bilhin. So, select mo lang. Ayan, so once na-select mo na yung items, and then dito naman sa baba ay pwede tayong gamitin yung kanyang Shopee voucher. So i-click mo lang yan. And then, dito naman sa Shopee voucher ay pwede na tayong gumamit dito ng dalawang voucher pan-discount. So makita mo dito yung isang shipping voucher, nakaselect na siya. And then dito naman sa baba, may another discount cashback voucher na pwede natin gamitin. So select ka lang dito, select mo lang dito yung circular icon. And then makita mo na dito na dalawa na siya and then click mo lang dito yung OK. And once na-click mo na yung OK, and then kapag may Shopee coins ka naman, pwede mong gamitin yan pan-discount din, okay? So dito lang sa right corner, makita mo dito yung kanyang button. So enable mo lang siya para magamit yan. Alright, so makita mo dito na na-select na natin. And then next, makita mo dito yung checkout dito lang sa bottom right corner. I-tap mo lang. Okay, so dito na tayo sa checkout. So double check mo lang yung address mo na kung saan madi-deliver yung items. And then ito yung items, makikita mo naman dito yung kanyang product liability protections. Kapag naka-enable yan, pwede mo yan i-disable kung ayaw mo. Huwag mong check tong box and then i-double check mo lang yung details dito. Okay, so dito na yung items natin, nakaselect na yung ating Shopee coins. So dito na tayo sa payment methods. So dito sa payment method, maraming pwede natin gamitin yan. So click mo lang dito yung view all para makita mo lahat yung payment method. Pwede mong gamitin yung Shopee balance. And then dito naman yung credit debit card, cash on delivery, payment center, e-wallet, online banking. Pwede mo yan gamitin. So since SPLater yung gagamitin natin dito, and makikita mo na dito yung SPLater. So dito naman, select ka lang dito kung ilang buwan yung gusto mong kunin sa pagbayad yung items. Okay, so mayroong selection dito na 1 month, 3 month, 6 month, and then 12 months. So depende sa'yo kung ilang month tenor yung gusto mong kunin dito sa pagbayad yung items. Alright, so makita mo naman dito kapag 1 month lang, 0% interest dito. So recommended siya, 0% interest. And makita mo naman dito na napakalaking discount natin. Alright, so kung 3 months naman, i-select mo lang. And then makita mo naman dito kung magkano yung babayaran mo monthly for 3 months. Kapag gusto mong select yung 6 months or 12 months, nandito naman yung babayaran mo monthly. So makita mo kaagad dito yung amount. Alright, so since recommended yung isa-select natin dito na 1 month dahil 0% interest, i-select mo lang. And then, kailangan nakacheck dito yung circular icon na SPLater. And once na-select mo na siya, and then kailangan mo lang itong i-place order. So, dito lang sa baba, makita mo dito yung place order dito lang sa bottom right corner and then i-tap mo lang.
And then, kailangan tayo mag-biometric authentications or i-enter natin dito yung ating Shopee PIN para ma-authorize natin yung transactions. So, gamitin natin dito yung biometric authentications. I-tap mo lang dito sa mobile screen para ma-authorize. Ayan. So, makita mo na dito na you paid this amount. So, na-approve na kaagad yung payment natin. So, pwede mo naman i-view dito yung My SPayLater. So, click mo lang dito yung View My SPayLater para makita natin. Okay, so yung due date natin ay within 15 of the month. So makita mo dito. So dito yung bill natin, makikita yung ating bill ng ating SPayLater dito. I-select mo lang dito yung My Bill. Ayan, so makita mo dito na hindi pa talaga mag-appear dito yung My Bill. So in the next video, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-reflect yung bill natin dito. So ang pwede lang natin makita dito ay yung transactions. I-click mo lang. And then makita mo na dito yung transaction ng items na sinilik natin. Okay, so ganun lang po kasimple mga kaibigan. Okay, so dito sa ating Shopee homepage, kung gusto mong i-check yung bill, kailangan mo lang i-select dito yung SPayLater mo. I-tap mo lang yan. And then makikita mo kaagad dito yung My Bill mga kaibigan. Select mo lang ganyan. So sa paggamit naman ng Shopee SPayLater ay responsible din natin na kailangan natin itong bayaran on time para maganda yung standing performance natin at mabigyan tayo dito ng SPayLater credit at pwede ulit natin itong magamit in the next transactions. Kasi kung pumapalya tayo dito sa pagbabayad, malamang pwedeng ma-frozen yung account natin, pwedeng ma-restrictions yung SPayLater natin or ma-deactivate, baka hindi na natin ito magamit mga kaibigan. So nag-agree tayo sa kanya na gamitin natin yung SPayLater na features ni Shopee pero responsible din natin ito na kailangan natin bayaran. Ayan, so ganun lang po kasimple mga kaibigan. Kung wala kang pang shopping, pambili dito sa Shopee, pwede mong gamitin yung SPayLater features ni Shopee pero responsible mo din na kailangan nitong bayaran. Ayan, so ganun lang po kasimple mga kaibigan kung paano natin gamitin ang SPayLater dito sa Shopee. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee SPayLater tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.